Guys, katatapos ko lang mag-treadmill. It's 9:05 na, kaya medyo nagmamadali ako kasi i-air fry ko pa yung pork namin, pang pork sisig. Pinahugasan ko kay Mark itong aming air fryer para ilalagay ko na ngayon yung pork. Tapos bukas ay ay, ang bigat pala. Mabigat pala to, guys. Eto. I-transfer ko na yung pork dito sa air fryer. I-air fry ko siya siguro ng mga ilang minuto lang. Tapos bukas ko na siya i-chop. Saglit lang, guys, ha. Guys, eto na po ang aking pork na i-air fry. Ayan, guys. Ang aking darling love ay ayan. Nagpe-prepare ng magte-treadmill siya pero meron pa siyang ewan ko kung Nire-reply yung mga subscriber. Nire-replyan daw niya yung mga subscriber namin. So, hi guys, takeover vlog tayo ulit ngayon. So, papunta na ako ng school ni my daughter para sunduin siya. Dapat kasi may training sila ng netball ngayon, kaso nga lang, sabi niya, masakit daw yung binti niya dahil siguro na sobrang sa kaka-treadmill nitong mga nakalipas na araw, kaya hindi daw siya atin muna ng practice, nagpapasundo siya. So, bali, ayun na, baka magmerienda muna kami bago umuwi kasi madalasan after school nagugutom siya. Kaya after school madalas nagyayaya siya para magmerienda. So ayan, so medyo gumanda na yung panahon ngayon. Nagkaroon na ng araw compare nung mga nakalipas na araw na puros nag-uulan. Medyo hindi na rin ganun ka sakto lang yung temperature niya, hindi mainit, hindi malamig. So nakakatuwa lang kasi nahihilig talaga yung mga bata sa sports. Tapos si Miguel naman dati rin nagba-basketball, kaso ngayon mas nag-concentrate siya sa studies niya at saka doon sa part-time job. Teka lang, palikot tayo ng roundabout at kailangan natin mag-concentrate guys, baka makabangga tayo o mabangga sila tayo. So yan guys, malapit na tayo sa school nila, pero baka dito na lang siya hintay sa may Huya Pool dahil nga punuan din yun sa may parking ng school nila. Tapos baka mag-McDo na lang kami or kaya mag-pack and save kasi meron din siya pinabibiling hair gel. May mga cook food naman dun sa sa pack and save. So hi guys, ayan, kasama ko na si Sam. So tamang-tamang nagyayaya siya, magmerienda daw kami sa One Sushi na lang daw. So bibili na kami large na chicken katsu o noodles, tapos share na kami doon. Tapos naka-mufti pala sila ngayon. So kapag naka-mufti day sila, naka-civilian clothes lang sila at hindi sila naka-school uniform. And so nadaanan namin si my son, nagpapagupit dun sa kakilala rin namin Pilipino dito sa Lower Hut. So sana lang may makita kaming parking kasi medyo mahirap yung parking doon sa may bandang One Sushi. Malapit pala siya sa may Queen's Gate, yung One Sushi. So baka nandun mga classmate mo kumakain. Classmate mo? Ayun guys, so nandito sa may stoplight. So hindi na daw kami pala magpapack and save, next time na lang daw. Pero nagyayaya si Sam sa warehouse, so tingnan natin kung may oras pa. Kasi medyo nagugutom na nga rin ako Saan may parking? Medyo mahirap lang yung parking kasi maskip siya at saka iilan lang. Oh, you check na. You check when you pass by. Starbucks. It's that one. Other way, yeah. Mamaya na. Yeah, I asked you to check. A few moments later. So hi guys, ayan, sorry pala na lobat yung phone kanina. So nakita nyo, kumuha na ako ng mga picture gamit yung phone ni Sam nung habang nasa loob kami ng One Sushi at nagme-merienda. So nagbago na isip niya, hindi na daw kami dadaan ng
pack and save pati na rin ng warehouse. Uwi na lang kami ng maaga para kahit paano makapagpahinga sa bahay. Ayun guys, so ayan, so naka-charge pa rin phone hanggang ngayon. So balitaan namin kayo pag nasa bahay na kami. See you later guys, bye! A few moments later. Hi guys, so good evening. Si Maysan naman ang kasama ko ngayon. Papunta kami pack and save. So kanina pala nakapag-pack and save kami. So nag-text si Princess na magkita-kita daw kami sa pack and save. So nakabili sila ng Nutella Donut. So nagustuhan ni Maysan. So ngayon bumaba kami kasi kauwi niya lang din galing sa Galaan. Nagustuhan niya, babaunin. Tatry naman namin yung isang flavor, yung Biscoff sa pack and save. So mamaya pakita namin. See you later guys, bye! Ayan, hi guys, so nandito na kami sa pack and save. Nagpa-park lang si Maysan. So ayan, nagko-concentrate lang siya ng mabuti. At ewan ko kung bakit dito pinili niya malapit na sa naglalagyan ng push cart. So, bagay, kabisado naman niya yan. So guys, pagbaba namin videoan ko. See you later guys. So ayan, nasa pack and save na tayo. Tingnan natin kung meron libre stuffed donut o kaya yung Nutella donut kanina. Ayan guys, so time check 8 o'clock na ng gabi. Medyo madami pang tao guys. So di ko alam saan kinuha ng mami mo yung kanina. Asan? Guys, sinahanap pa namin at hindi ako kasama nilang bumili nun. Ito, yan ba yun? Yan guys, yun, ito pala yung biniling orange kanina, kaya pala may orange sa bahay. Saan ba, sa loob ba yan? Kasi guys, balikan namin kayo baka masita kami. Salamat. Okay, so yan, nakita na namin kung saan nila kinuha pala kanina yan. Nutella, Biscoff, at saka meron pang Oreo. Yan guys, so yan, kumuha na si kuya ng babayaran na namin. Nagpabili na rin ako nito. Ewan ko lang kung merong ganito sa ibang pack and save, pero ito yung bago namin pinagkakabalan yung Ding Dong. Meron na dito sa pack and save Petone. Hi guys, so nandito namin sa car, pauwi na kami. So papapakin ko muna tong Ding Dong. At ayan, so balitaan namin yung mamaya. Salamat. Malapit namin sa bahay, paubos na rin tong Ding Dong ko. So maya maya tingnan natin. Tapos sa Princess, magte-treadmill din ako ngayong gabi. At ilang araw na rin ako hindi nakapag-treadmill dahil nga sa dami ng trabaho. So thank you pala Maysan sa panlibre sa akin at sa mami mo. So ulitin guys, see ya. A few moments later. So ayan guys, ito yung binili nila kanina ni Maysan at ni my darling ko. Yan, yung Biscoff donut. Tapos eto naman, naubos na yung Nutella donut. Ito yung binili namin kanina sa pack and save nung kami yung magkakasama. So nagustuhan ng mga bata, kaya ayan, naubos na. Tapos sabi ni Miguel, gusto pa daw niyang bumili. Kaya ito, bumaba sila ng pack and save ng daddy niya. Ayan, bumili siya. So mas mura siya kasi 8.99, 4 na piraso na. So mas mura to compare sa binibili namin sa Puku na parang 7.5 ang isang piraso pagka hindi naka-sale. So ito 8.99 ay 4 na. So yung isa daw ay babaunin ng aking my daughter bukas, tapos siguro baka yung isa din ay babaunin ng aking Maysan. So yun lang guys. Hi guys! So magbabacuum naman tayo ng bahay habang inaantay ko ang aking darling love na matapos sa kanyang pagte-treadmill. Ako ay magbabacuum na kasi ang aking mga alaga ay wala na sa sala. Yung isa kong alaga ay nasa kwarto na niya, yung isa naman nandito sa aming second sala, nagbabasa ata o may ka-video chat yung kanyang kaklase. So, ganito yung routine ko guys. Bago matulog ay nag-vacuum ako kasi gusto kong make sure na malinis yung bahay. Tapos nag-vacuum ako pag gabi na, pag nasa loob na yung mga bata sa kwarto para alam kong wala nang magkakalat. O diba, para akong may mga toddler. Tapos, ayun lang guys, mag-vacuum na ako habang nag-vlog para multitasking tayo, para marami akong nagagawa. At habang inaantay ko yung aking darling love na matapos sa pagte-treadmill,
At least meron din akong natatapos na gawaing bahay. So, bukas, marami din akong iluluto. Kasi, magluluto ako ng tawag dito, pork sisig, pati chicken adobo. Pakita ko sa inyo, guys. Guys, ayan, nilabas ko na yung pork and then chicken. Ito, drumstick yung gagamitin ko, pero ide-debone ko siya. Tapos yun yung, ito, chicken liver to. Dinedefrost ko na siya para bukas pag uwi ko ay ready na siya kasi iluluto ko siya bukas. Ito kasi, yung chicken adobo ay bibigay ko dun sa aking katrabaho na nasunugan ng bahay. The next day. Hi guys! Katatapos lang namin kumain. Magluluto ako ng adobo, pati ng sisig. Diba sinabi ko kagabi sa inyo na bibigyan ko kasi ng adobo yung aking katrabaho. So iluluto ko na ngayon para bukas pag uwi ko, i-deliver na namin sa bahay nila. Si darling ko ay ayun kumakain. Pakita ko sa inyo guys. Hi guys! Ayan guys, yung aking darling siya ang huling kumakain, kumakain pa kasi siya ng yogurt, tapos ayun pa yung kinainan namin, hindi pa naliligpit kasi liligpitin ng aking, sino ba magliligpit? Si aking my daughter daw. So, yun lang guys, pakita ko sa inyo yung aking niluluto. So, ayan guys, nalagyan ko na ng oil itong pan, inaantay ko na lang siyang uminit, tapos igigisa ko na yung onion at saka yung garlic, pati yung chicken para sa chicken adobo. Ito naman yung aking pork sisig, napakuluan ko na yung pork pati yung chicken liver. Tapos mamayang mga 9 o'clock pag libre na yung kuryente namin ay i-air fry ko na siya. So pakita ko na lang sa inyo guys kapag naluto na. Hi guys! So ito na yung aking chicken adobo. Na-debone ko na siya, yung drumstick. Ang ginamit ko kasi drumstick. So, dinebone ko na siya para convenient naman dun sa kakain ng adobo. So, ayan lang. Igigisa ko lang siya, tapos mamaya ko na siya titimplahan. So, yun lang guys. Ang aking si Darling Vlog ko ay hindi pa rin tapos, nandun pa rin siya, nakaupo pa din. Ang aking may son daw ay treadmill, tapos ang aking may daughter, makita ko sa inyo, napakasipag, nagtitiklop ng mga damit. Guys, habang nag-aantay ako na mag-isa yung aking chicken, ay lalagay ko muna itong mga damit namin na to dito sa dryer kasi mamaya ay magda-dryer kami ng 9 o'clock. So, ayan guys. So, ganito yung gawain namin. Ito yung mga nilaban namin kagabi. Ang mga bata ang nag-sampay. Tapos, ida-dryer ko naman ngayon. Tapos, itong mga marurumi naming damit ay lalaban namin mamaya pag 9 o'clock na. So, yun lang guys. Ano ko muna to. Itong mga nandito, ayan, ilagay ko muna, hindi ko alam kung nakikita nyo, magulo yung aking camera. Ayan, lalagay ko muna sa dryer, tapos lagay ko din yung maruming damit namin sa washing machine, tapos continue ko yung pagluto. Guys, ito na ang aking chicken adobo, malapit nang maubos yung sabaw. So, pina-fry ko lang siya ng konti, tapos lalagyan ko na siya ng toyo and suka and water. Guys, tignan na natin ang aking adobo. So, medyo konti na lang yung sabaw. Lalagyan ko na lang siya ng sugar. Teka lang guys ha. So, lagyan ko siya ng 2 tablespoon na sugar. Tapos, tikman ko siya ulit kung medyo okay na. Hindi ko masyadong pinupuno yung tablespoon. So, hindi ko nilagay lahat. Titignan ko na lang mamaya kapag okay na yung timpla. Pag kulang, dadagdagan ko na lang kasi mas madali siyang dagdagan kisa sa
alam niyo na yun, yung masyadong tumamis naman. So, ayan guys, medyo na tuyo na yung sabaw. Parang feeling ko kailangan ko siyang dagdagan ng sabaw. Kasi natuyo na. So guys, pakita ko sa inyo ang aking adobo. Ayan, ang finished product ng aking adobo. So, yan ay bukas i-deliver ko sa aking ka-office mate. Tapos, pinrepare, hinugasan ko na rin yung paglalagyan ko. Ayan, pinatutuyo ko. Sana magkasya dito. Ito yung dun sa, yung office mate ko na nasunugan ng bahay. Ito yung lalagyanan. Tapos, ito naman dun sa office mate kung gusto ko lang patikman ng Filipino food. So, ayun lang guys. Magte-treadmill na ako at ang aking may son ay tapos na. Sumesenyas na dito sa tabi ko. So, thank you for watching. God bless. Bye! The next day. Hi guys! Kauwi ko lang ng bahay. So, pakita ko sa inyo yung pork na in-air fry ko kagabi. Nagagawin kong pork sisig ngayon. So, mamaya kunin ko lang yung pang-chop ng aming onion, pati ito. Tapos, pakita ko sa inyo yung finished product. See you later. Bye! So, guys, nakuha ko na yung pang-chopping natin. Tapos, ito onion. Hiwain ko muna itong pork na hugas na ako ng kamay, guys, ha. So, hiwain ko siya, tapos i-grind ko siya para hindi ako mahirapan sa hihiwa. Kasi abutin ako ng siyam-siyam dito kapag naghiniwa ko siya ng mano-mano. Papatulong siguro ako dito sa aking may son. Mag-grind nito. May son, busy ka ba? Ay, hindi pala. Buti na lang hindi busy yung aking may son. Si Mark ay wala pa. Nasa trabaho pa siya. So, maaga pa naman. 4:50 pa lang naman. Kaya lang kasi maaga kami nagdi-dinner, guys. Usually, ang dinner namin between 5:30 to 6. Ganun yung dinner namin. Tapos, dadaling ko pa kasi yung tawag dito, adobo, dun sa aking katrabaho. Kaya, nagmamadali din ako para madala ko na doon. Para pagdating ni Mark, ay makapag-dinner na kami kasi tiyak gutom na yon. So, ayan guys, nihiwa ko lang siya ng ganitong kaliliit para ilalagay ko na siya dito sa ano bang tawag namin dito? Yung food processor. Para ma-chop na siya. Hi guys! Tapos na ang aking pork sisig. Ito, nilagyan ko lang siya ng onion, lemon, salt and pepper, pati chicken liver, yung ginrind kong chicken liver. Ayan. Antayin ko lang ang aking darling love, tapos i-fry ko siya mamaya sa pan para mainit. Tapos eto, na hugasan ko na rin yung aking food processor. Tapos punta naman kami ngayon dun sa, saglit lang guys. Punta naman kami dun sa aking office mate para dalhin na yung pork adobo tuloy. Chicken adobo. Heto. Nakapakita ko na ata to sa inyo kahapon. Ayan, iinit ko lang. Binigyan ko yung aking office mate ng konti. Kasi hindi ko sure kung magugustuhan niya yung lasa. So, ayun, inuwi niya dun sa bahay nila. Tuwang-tuwa naman siya. So, malalaman ko yung feedback niya sa Monday kung nagustuhan niya yung aking luto. Sabi ko sa kanya, pag nagustuhan niya, bibigyan ko siya kapag nagluto ulit ako ng pork adobo. So, yan lang guys. Inaantay ko lang si Mark dumating para makakain na kami. Pero habang inaantay ko siya, ay i-deliver muna namin ang pork, chicken adobo sa aking office mate. Tapos, pagsasaingin ko muna palang aking may son para na rin niya bukas, breakfast and baon niya. Kasi sabi niya gusto daw niya magbaon ng pork sisig din sa trabaho. Nagsasawa na kasi siya dun sa burger, kaya nagbabaon siya. So, yun lang guys. Nahanap ko yung tali nitong aking pang blend.
So, hindi ko makita. Hanapin ko na muna, guys. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. So, ayan lang, guys. Maraming salamat ulit for watching and God bless. Bye! So, hi guys. So, biglaang vlog lang to. Nagyaya yung mga bata dito. Nandito kami sa night market. So, hanapin ko lang sila guys. So, ikot na rin lang tayo. Tara. And guys, so ayan, sila rin. So, hanapin natin sila kuya. Kung nasaan. Kasi mas madami pa siyang tao kapag paggabi na. Compare ng last time na maaga pa. Okay, so hinahanap ko yung dalawa kung nasaan na, baka nandiyan lang sa tabi-tabi. Ayan, mukhang may bago. Fresh donuts. So, bago ito, mga wala ito nung last time guys. Ayun. Nakita ko na yung Filipino food cart. Ikutan lang natin, hanapin yung dalawa. Ayan guys, hindi ko lalawan kung maliwanag kasi in low light setting ng GoPro. Hindi maayos. Tara, punta tayo sa may Filipino stall naman. Guys, ayun mo, kila Sir Jong, madaming nabili. Kasi hindi ko pa makita yung dalawa kung nasaan. Bibili tayo dun guys mamaya yan. Pinoy street food at New Zealand guys, supportahan natin nila. Hong Kong foodie. Ayan guys, nakita nyo ang daming nakapila kila Sir Jong sa Pinoy street food at New Zealand guys. A few moments later. So, hi guys, good evening. So, nakarating na tayo dito sa bahay. Gusto ulit magpasalamat kay Sir Jong at kay Ma'am Mache. So, yung mga taga Lower Hutt, Wellington, New Zealand guys, supportahan po natin ang kanilang food truck, ang Pinoy Street Food at Wellington. Tapos, dito na rin tatapusin ang aming vlog. Maraming salamat po. God bless.